Boracay. Ang destination natin ngayon ay para maghanap ng pwet. Syempre, bukod sa magbabakasyon tayo, titikman natin yung mga pinakasulit na pagkain dito. Kasi mahal daw dito eh. Tingnan nyo naman, no? Papunta pa lang tayo para na tayong nasa langit. Ikaw, gusto mo na bang pumunta sa langit? At syempre, hindi natin pwedeng hindi susubukan yung CR dito sa eroplano. Alam nyo, mabilis lang ang biyahe. Siguro inabot kami mga 10 oras. So, from Manila, sasakay kang eroplano, to Katiklan, tapos isasakay ka nila ng bus, tapos sasakay ka ng bangka, tapos bus ulit. Ayun, nasa hotel ka na. Salamat nga pala doon sa transfer company. Ang galing nila. Ma-enjoy mo na yung Boracay ng walang kahasel-hasel. Syempre, pagdating mo dito, pagod ka, kaya puntahan na kagad natin yung pinakauna sa 5 pinakasulit at masarap na pagkain dito. Uy! May kalbo. Number 1 is Andox. Ma-enjoy mo na yung beachfront o yung dagat for the minimum purchase of 75 pesos only. 75 pesos, meron ka ng chop suey rice na Pinoy ang lasa. At oo, mas mataas yung presyo nila dito kaysa dun sa ibang branch ng Andox. Hindi ko na isa-isahin yung menu nila kasi wala na akong budget at syempre nakalimutan ko kasi mag-intro. After kumain, bumalik muna ako sa hotel para makipag-chismisan para makapaghanap ng mga storyang nakakakilabot. Meron daw ditong pangyayari na hindi makakalimutan ng manager dito. Meron daw isang lalaki na nag-check-in at humingi ng isang specific na kwarto. Na-request niya yung room 125 at humingi din siya ng isang kutsilyo na 7 pulgada ang haba. Pinagbigyan naman siya ng mga staff at masayang inihatid sa kanyang kwarto. Nagkataon naman na ang room 125 ay katabi ng kwarto ng manager. At sa pagsapit ng gabi, may mga ingay na gumambala sa manager. Mga tila ba sigaw ng mga nasasaktang nilalang na hindi nagpatulog sa kanya ng buong magdamag. At nang sumapit ang umaga, ay umalis na ang lalaki. Nagbigay ito ng malaking tip at nag-iwan ng magandang ngiti sa mga staff ng hotel. Ngunit para sa manager, isa itong malaking misteryo na hindi niya makakalimutan hanggang sa lumipas ang 1 taon. March 19, 2006. Bumalik ang lalaki at nirequest ang kaparehong kwarto na room 125 at nag-request din ito ng 7-inch na kutsilyo kagaya na nangyari nung nakaraang taon. At kagaya ng dati, narinig niya ulit ang mga sigaw na hindi nagpatulog sa kanya. At patuloy na nangyayari ang ganitong sitwasyon tuwing March 19. Taon-taon, hindi nakakatulog ang manager. Hanggang sa ika-6 na pagkakataon ay hindi na siya nakatiis at tinanong na sa bisitang lalaki kung ano ba ang misteryo o sikretong nangyayari sa kwartong iyon. Tapat namang sinagot ng lalaki ang kanyang katanungan, ngunit sa isang kondisyon. Ang sabi ng lalaki, may papangako mo ba na hindi mo sasabihin kahit kanino ang sikretong sasabihin ko sa iyo? Opo, sagot naman ng manager. At nang laki ang mga mata ng manager sa sikretong kanyang nalaman. Nagpaalam na ang lalaki, sinabing magkita ulit tayo sa susunod na taon. At alam nyo ba ang sikretong nangyayari sa loob ng kwartong room 125 tuwing March 19? Ito ang sinabi ng manager. Alam nyo, isa akong taong marunong tumupad sa aking pangako. At meron tayong kasabihang what happens in Boracay stays in Boracay. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari sa room 125. Hayaan nyo, i-update ko kayo kapag nagsalta na yung manager. Next on the list is Kulay Mangyan. Ito ang nirecommend sa akin ng manager ng hotel para daw tumigil na ako sa pagtatanong kung ano ba yung sikreto ng lalaki. Sikat sila dito sa Boracay dahil siguro sa sulit na budget meal nila sa halagang less than 200 pesos, talaga namang matitikman mo na yung sikat nilang bulasing at saka budbud. Located sila sa Station 1. Search na lang kung nagkakamali ako. Tapos nandun sila sa likod ng beach, tatawid ka ng kalsada. Konting tawid lang, sulit na sulit talaga. Yung bulasing nila ay hango sa bulalo at sinigang. Pero sa tingin ko, ang tunay na nagpasarap dito yung parang inihaw nila sa apoy yung karne. Kaya nagkaroon ng konting smoky flavor, tapos yung asim ng sinigang, tapos yung linamnam ng bulalo. Kung pinaghalo-halo mo yun, ox na ox yung lasa. Ang sumunod naman ay yung budbud. Dito ko lang natikman to, kaya masasabi kong authentic na authentic yung lasa para sa Boracay. Kasi para kang kumain ng pastel with a little bit of everything in. Yung tipong pag nakain mo to, yung para ka ng residente dito sa Boracay. Parang gano'n ang pakiramdam. Tapos sasamahan pa nung bulasing nila ay ang sarap rin. Must try to. Dapat mo itong subukan pag nagawi ka dito sa Boracay. Hindi ka magsisisi, promise. Baka magaya ka sa akin, mapapasayaw sa sarap. At syempre, hindi mo pipigilan maghanap ng dessert. Kaya ngayon sasakay ka ng tricycle para punta
puntahan yung next location natin. Jonas Fruit Shake, ito yung mga nire-recommenda ng mga tao dito kapag naghahanap ka ng mga refreshing drink kaya ng mga fruit shake. Nagulat nga ako sa presyo kasi 200 ang isang baso. Alam niyo naman taga-bundok ako, 50-50 lang, may shake ka na. Pero nung natikman ko yung shake, grabe men, iba. Hindi kagaya nung sa amin, tinipid sa prutas, puro yelo. Dito malalasahan mo talaga yung prutas at gatas. Ayan, tingnan mo, itsura pa lang nakakatakam na. Lalong-lalo na kapag mainit yung panahon ay ang sarap-sarap inumin nito. Alam mo, ang sarap tumambay dun pero meron pa akong gustong tikman Next on the list is Coco Mama. Alam mo, sikat na sikat to dito, kaya naiintriga ako kung anong lasa. Alam mo, naisip ko, dito sa Boracay, mataas ang presyo ng yelo. Kasi lahat ng may yelo, mahal. Bali, ito ay 320, pero tingnan mo naman, nakakatakam ang itsura. Dalawang ice cream ang nakalagay dyan, yung isa, buko pandan, yung isa, buko flavor. Tapos, yung buko niya, lasang makapuno. Natutuwa ako dun sa pagkain kasi Pinoy na Pinoy yung lasa. Ay, nakaka-proud, grabe. Ito naman personal kong recommendation. Pagkatapos mong pagod kumain sa beach, ay magpa-self-service massage ka dun mismo sa hotel para pagkamasahe sa'yo, diretso tulog ka. Hindi ko na ipapakita kung paano ako minasahe kasi napapaungol ako sa sobrang sarap magmasahe ni ate. Next naman na dinayo natin dito ay ang crystal boat o ang crystal kayak. Siyempre, sabi nila, kapag hindi ka nag-crystal boat, parang hindi mo mapipil ang pagpunta mo sa Boracay. Sa halagang 150 pesos ay kitang-kita mo na yung crystal clear na dagat. Ayan o, kitang-kita kung gaano ako kaitim. At syempre doon sa 150 mo, kasama na yung mala professional na pictorial ang gagawin sa'yo dito. Pagkatapos mo mag-picture taking, huwag ka na magpahinga. Maglakad ka na ng konti, tapos mag-island hopping ka na din. 900 pesos yung island hopping, pero sulit na sulit. Papakita ko sa'yo. Siguro mga naglakad ako ng 200 to 300 meters. Actually, late na ako Inihabol na lang kami. Usually daw 9 AM yung call time sa bangka. Ako kasi inabot na ng alas 10 kasi nag-crystal boat ako. Tapos nahirapan yung cameraman para makakuha lang ng magandang picture. Inabot kami ng isang oras para magmukha daw ako isang tunay na bangkero. First time ko maglakad sa ganito. Alam mo, parang mga ganong pinagdikit-dikit. Ang galing, natutuwa ako. Para akong tanga. Inosente. Siyempre, di mo may iwas makakita ng maganda. Alam niyo, akala ko ito na yung bangkang sasakyan namin. Hindi pala. Ililipat pa pala kami sa mas malaking bangka. Natuwa naman ako kasi first time ko makasakay sa ganitong kalaking bangka. Tapos ang dami pang tao. May mga Power Ranger pa. Bali, 4 yung pupuntahan namin dito. Ito na yung una kung saan pwede ka mag-slide at maglangoy dito sa gitna ng dagat. Ito nga't gusto ko na rin mag-antay. Nakapila na ako dito. Hindi ko alam kung bakit nag-i-enjoy ako mag-antay. Kahit na ang tagal na naglalaro ni Kuya, ayaw pa mag-slide. Ewan ko ba kung bakit ako nag-i-enjoy? Now it's my turn. Next destination natin is Crystal Cove. Di ko alam kung bakit tinawag na Crystal Cove, pero yun ang tawag sa kanya. Makikita niyo kung bakit tinawag na Crystal Cove, kayo na lang ang magsabi kung bakit. So, yung island na yan, ang tawag daw dyan ay Alligator Head. Di ko rin alam kung bakit naging Alligator Head. Di naman siya kamukha ng kapitbahay naming police. Joke lang. So, ito na nga at nakarating na kami sa Crystal Cove. Meron pong bayad ang entrance fee na 300 pesos per head para makapag-picture-picture at makita ang napakagandang tanawin sa loob. Dito lang ako nakakita ng koi fish sa gitna ng dagat noon. Taba din ang utak na nakaisip nito. No? Ito na nga yung tinatawag nilang Cove 1 kung saan bababa ka sa hagdanan. Grabe ang sikip. Sana all masikip. Dito pwede ka mag-picture taking, di ba? Parang ang gandang mag-picture taking dito pang social media. Parang, alam mo yun, parang agaw buhay yung picture na kukunin mo dito. Tapos paglabas mo, lalakad ka ng konti, papunta sa Cove 2, makikita mo yung garden nila, no? Parang sarap tumira dito. Grabe. Dito naman sa Cove 2, medyo mas mahaba ang bababaan mo, pero sabi nila mas maganda naman daw ang makikita mo. Tingnan natin. Pagdating ko naman sa dudo, nakakita ko ng mahabang pila. Akala ko tataya ako ng loto, hindi pala. So ayan, wag yung nagpapapicturean. Tingnan nyo yung dadaanan, di ba? Mababasa ka muna bago ka makarating dun sa dulo. So ito na nga yung POV shots ko dito. Guys, ang hirap pumunta dito. Ang lakas ng agos. Grabe, basang-basa na ako. Sila ate kaya, basa na din. Tara, itanong natin. Grabe, bigla ako na-excite pumasok sa kuweba. Pero nung nakapasok na ako sa kuweba, meron ako nakitang hindi inaasahan doon sa kabilang butas. Kung iniisip nyo ay si ating basa, ang nakita ko ay nagkakamali kayo. Dito ko natuklasan na dito pala nagtatago si Machete. At dito rin pala nagtatago si Majin Buu. Ang ganda nga naman kasi ng view dito. First time ko makakita ng ganyan. Naalala ko tuloy yung flood control issue dito sa atin. Shoutout nga pala kila Remy Patawaran, Enigma, Malu Morris, Gara, Etera, sa iba pa. Kung may nakalimutan ako, comment mo dyan sa baba. Tsaka dun sa mga nagpapa-member sa channel natin, shoutout din sa inyo. Ay, kuha ko! Tapos dito naman sa prutas na to, nahiwagaan ako. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas to. Ito ba yung bulak? Comment nyo nga dyan sa baba.
Ang ating next destination ay kainan namin. Sa wakas, makakakain na din. Gutom na ako eh. So, hindi ko na ipakita yung buffet lunch namin. No? Pasensya na kayo na wala yung camera. Sa sobrang gutom, naiwan sa bangka. So, bali, ang last destination namin ay yung beach na lalampas sa Station 1. Kung saan makikita mo yung abandoned hotel na isa daw si Pacquiao sa may-ari. So, ito daw ay pinag-iba ng gobyerno. Ewan ko kung totoo, pero kung gusto nyo malaman, i-research na lang. Pero sayang to, no? Mukhang ang ganda-ganda pa naman niya. Tsaka ang laki-laki ng lugar. Pero syempre, alam nyo naman, pag ako, ibang nasa isip ko, pag nakakakita ng ganyan, gusto kong explorein. Ang dami pa ng Este Cueva dito sa Boracay. No? Siguro ito yung mga dinadayo ng tao dito. Kung ako ang tatanungin nyo kung sulit ba ang island hopping dito sa Boracay, sulit naman talaga. Lalo na kung mahilig kayo mag-picture-picture, tapos yung mga lugar na hindi basta-basta mapupuntahan ng tao. All in all, sulit naman siya. What I experienced, diba? Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, nakita ko yung beach, I fell in love with it. Alam mo yung parang nung dumating ako dito sa Boracay, nakita ko yung beach, parang ayaw ko nang umalis sa tabi niya. Parang love at first sight baga. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng video, syempre huwag mo naman kalimutan mag-like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sira ulo ka. Hindi, joke lang. Mag-subscribe ka na rin. Yung ganitong klaseng travel video, minsan-minsan ko lang magagawa to. Next stop natin or next video natin, mag-explore na naman tayo. Comment mo dyan kung gusto mo.